Okay, for today's video, ang mapapanood nyo ay yung naging camping trip namin nila Lawrence, ni Omeng, ni Kate, ni Daniel at ni Tori dito sa Camp Marilag sa Limay, Bataan. So lahat kami nag-commute papunta dun sa Bataan dahil si Lawrence lang naman yung present sa Bataan nung time na yon. Ako nagbas ako, sumakay ako sa may 5-star terminal, tapos dun ko rin nakasabay si Omeng, tapos si Kate at si Daniel galing silang Bulacan. Kasabay nila si Tori pala. Tapos dinala kami ni Lawrence dito sa may parang seaside na sabi niya makikita raw yung skyline ng Metro Manila. Pagkatapos nun ay umahon na kami papunta doon sa Tikip Falls. So ito ay maliit na waterfalls na makikita mo sa kabundukan ng Limay. Dahil bibihira naman ng umuwi ng Bataan, sinigurado na namin na magkakaroon kami ng bike ride. Kaya ito yung mga nangyari, panoorin nyo, enjoy! Okay, ngayon ay araw ng Friday, madaling araw, siguro mga pasado 1:30 na. Pupunta tayo ng Bataan Transit Terminal kasi meron tayong overnight camping event. So 3 AM yung pinakamaagang biyahe pa Balanga. Yan yung tinatry nating habulin. Ayan, nandito tayo sa kahabaan ng Aurora Boulevard. Very peaceful. Walang jeep, walang motor, walang kahit anong private na sasakyan. Actually, antok pa ako. Di pa ako natutulog. Konti lang tulog ko, mga 1-2 oras, ganyan. Sa bus na lang tayo matulog. Alam nyo, dapat nga gantong mga oras alert tayo Mataas yung chance na makasalubong tayo ng mga lasing na driver. Mga gantong madaling araw. Ito na, paliko na tayo ng EDSA. Kakanan tayo konti para makaabot dito sa 5-star terminal. At eto na nga, nandito na tayo sa terminal ng 5-star dito sa Cubao. Yan yung nasa tabi ng EDSA. Dito pumaparada yung mga Bataan Transit going to Bataan. So ang pamasahe ay 291 pesos from dito sa terminal nila sa Cubao going to Balanga. Tapos eto yung timetable nila para do sa mga interesadong pumunta ng Bataan, para alam nyo kung anong oras aalis yung mga bus at kung anong oras kayo dapat nandito. So babaklasin ko sana yung gulong ng bike, pero naisip ko wag na lang. Parang kasya din naman kasi siya sa ilalim ng bus Boss, ito yung pinakamaaga na biyahe, no? Pa Balanga. Balanga kasi? Oo, kasya naman to, no? Tapos alam ko walang bayad yung paglalagay ng mga bike dito sa estribo ng bus nila. Wala rin kasi naglalagay masyado ng gamit, kaya baka libre lang. Salamat. Ay, oo. Ano na yung ulit? Jomel. Yung bike mo nasa baba na rin. Wala na ng bike. Yung bike niya yung gagamitin mo. O, may kasabay tayo. Tutulog muna ako, wala pa akong tulog. Ayan, si Omeng pala yung nakasabay natin dito sa biyahe. Siya yung isa ngayon sa mga mekaniko ng Popsis. Pagkatapos ng mahigit mga 2 oras ng biyahe, ayan na, nakarating na kami ng Balanga. Ikaw, magsa-tricycle ka na lang. Pupunta na lang. Thank you po sa iyo. Safe naman yung bike, buo naman. Tsaka maraming beses ko na rin nadala yung bike dito sa Bataan. Buti na lang at hindi naman nawawala. Salamat. Tapos madaling araw pa yan, pero tignan nyo yung terminal ng Bataan Transit dito sa Balanga. Lakas magpatugtog. Tapos yung music niya pang Sunday playlist. Grinder na lang kulang.
Nagbabike na tayo. Nandito tayo ngayon sa Balanga, sa dating terminal na ngayon ay isa ng SM Mall. Papunta tayo sa plaza dahil doon daw kami magmi-meet up. Si Omeng nag-tricycle na. Kinuha niya yung bike niya kay Lawrence. Parang borderline na jibs ako Hindi nagre-reply si Lawrence. Okay, nandito tayo ngayon sa plaza ng Balanga. Hihintayin natin yung mga kasama natin. Kabababa ko lang doon sa may terminal. May maingay na yun. Paniki. Ipat nga tayo. Ang problema ko lang ngayon, nagji-jingle ako at parang number 2. Hindi ako makaporma kanina doon sa CR ng terminal kasi baka manakaw tong bike. Kaya stay put na lang tayo. Hintayin natin sila Lawrence. Ayan na ang simbahan. Ito na, after nilang dumating, umalis na agad kami. Papunta ng Limay. Ba't wala kang gamit, Lawrence? Parang sa bahay mo lang ata kami matutulog eh. So pagkarating nila, umalis na agad kami. Dapat daw kasi parang 5 AM yung planong ride out nito ni Lawrence. Pero pasado 6 na sila dumating. Kasi nga raw meron pa silang inayos na mga flat na gulong. Uy, Yellow. ayun, kita yung Mount Sama to. Sana maging maayos ang panahon. Alam ko dire-diretso lang tong kalsadang to. Siga si Lawrence, pinapadaan yung sasakyan eh. Papakilala ko kayo dito sa mga kasama namin. Ito pala si Tori, tapos friend siya neto nila Daniel at ni Kate. First time mo ba dito? Hindi. Sa Pilar? Ay, Dito ako nag-aaral eh. Ay, pero yung daan pa or yun? Gagi! Nagpunta kayo ng Pantalan. Oh, Pag-asa ba yun? Anong pangalan? Or yun? Oo. Ano yung pupuntahan natin ngayon? Camp Marilag. Camp Marilag? Na yun lang may-ari yun. May pa-concert ba yun? Gaging nuhugot namin dati nung bata kami. Alin? Ay, bata. Ito? So kung naalala niyo yung video dati na yung kasama ko si John Ray ba yun? Yung naka-fixie. Dito rin yung daan. Pero meron daw falls. Agahan natin bago pa ako matae. Makagaw na gypsy. Ganda ng view Jollibee Orion 3 kilometers. Oh, Friday yun. School ba to? Anong bayan na to, Lawrence? Wala pa. Limay pa rin? Pilar? Orion? Ano ba after ng Pilar? Orion. 6 pala kami ngayon. Maraming di nakarating kasi Friday ngayon, may pasok yung mga tao eh. Kaya kami lang muna nandito. Yan may JR, right? Ba't ang ganda? Parang building ng Ateneo eh. Wow, ito na yung simbahan ng Orion. Ganda naman dito. Puro palayan lang. Tapos walang stoplight, walang traffic. Mga nag-exercise ganyan. Papaaraw ng baby. Yan, yung mga bibi na yan, sila yung kumakain ng mga peste sa bukid. Tapos yung chips nila nagiging fertilizer din ata nung bukid kung tama yung pagkakaalam ko.
Yan na, may ahon na. Lagot. Ito na yung dulo ng looban ng highway ng Orion. Pag nakita nyo yung parang paahon na yan, ibig sabihin nun, papunta na kayo doon sa mas malaking highway. Pagod agad. Ito na, highway na. Tatawid. So ipapaliwanag ko sa inyo yung dalawang highway ng Bataan. Merong highway sa loob ng tawag nila ay National Road at meron ding highway na mas malaki or yung Roman Super Highway. Dito dumadaan yung mga truck na malalaki, mga container van. Tapos mas mabilis ding dumaan dito sa Roman Super Highway pero mas mahirap. Kasi kung papansinin nyo sa mapa, mas dikit na siya dun sa mga bundok ng Bataan. Unlike yung National Road na sinusundan lang yung gilid ng Manila Bay kaya patag lang yan all the way. Bale, ito yung area ng Orion na na-side mo na yung looban na highway. Yun na yung dulo. Ito na yung mga papunta ng Maribeles, Limay, pa-south na, pa-south. Naalala ko na tong lugar na to. Meron akong kaklase dito nung high school. Ito yung bahay nila. Diyan pa kaya sila nakatira. Ang ganda na dito, tahimik na. Hindi na siya gaya nung kanina na daming tao, daming sasakyan. Back to rural area na naman. So nandito na tayo ngayon sa Limay. Nakita ko na yung arko. Nakalagay, welcome to Limay. Ayan, papasok na yung mga estudyante. Uy. Prinsipe K. Naka-costume yung mga bata dito. Ito Snow White to. Ito rin Snow White. Pagpasok namin ng Limay, meron kaming nakitang kainan. Ang galing oh, Chels Inasal. Akala ko Mang Inasal. PM1, PM2, May betaps din dito. Tindahan niya na school supplies nung high school ako eh. Wow. Anong area na to? Hindi, dun kami sa may ano eh, kabila eh. Yung na-meet ko na bata na naka-fixie, oo. Ah, may ganito pala dito. Parang ano, Manila Bay. Ngayon na ba yung nag-bike ni Lawrence? Oo, ako. Ngayon lang ako nakaabot dito. So ang usap namin nito ni Lawrence, waterfalls yung pupuntahan namin. Pero ang pinagtataka ko, bakit dito kami sa dagat pumunta? Yun bala, parang bonus lang to. Kumbaga, parang appetizer pa lang. So ang main course daw namin ay yung falls at yung camping. Kaya dito muna kami nagpunta. Para siyang Manila Bay pero ang daming mga pavilion at may mga playground. Yun daw, ang daming siso. Bawat pavilion merong playground. May mga food park. May perya. Wow! Ganda. Picturean natin. Ito na yung pinakamalayong narating ko dito sa Bataan. Bukod dun sa campsite namin dun sa may ano to? Ang galing oh, may garden sila. Ay, may bayad. Babayad ba tayo? Pareho ba kayo ng bike niya, no? Ni Dan? Ito 650 sa kanya. Tapos ginawa 650 bilang. Pero parehas frame. Eurasia din. Oo, pero mas nauna yung sa akin eh. Ito mga bago na to kaya may mga frame pump.
Sabi ni Lawrence mula daw sa side na to, kita yung skyline ng Metro Manila. Pero nung time na to parang umuulan ata doon, kaya wala kami nakita. Nahingi ako ah. Ito yung building gago. Up ng pandesal. Crunchy on the outside. Ang galing no, nung ginawa nila tong lugar na to, iniisip nila yung mga bata. Kasi ang daming playground eh. At ngayon nagdadala na ako ng tubig. Lasang sabon. Ito yung mga bike namin, tignan nyo. Pag ako naging mayari na ito, Breakfast sa Tiffany's yung playlist ko dito. May nangkin mo pa eh, no? Abundance kasi yung playlist nila eh. Bakit ba? Ano ulit ito? Pabok palabok. Sa'yo, sir? Pwede yun, yung ano, ito. Big Mac? Ay, O ano? Ay, ano ba to? chicken arroz caldo po. Ito na lang ako, Roscaldo. Ayan, tapos na kami mag-almusal ng lomi, ng arroz caldo. Ngayon naman bibili daw ng kakanin na baon para sa aming campsite. Ito na pala eh. Ngayon, may Puto na hinahanap mo. Kaya nga eh. Dito yung source. Meron yung source. Right pa sa source. Ay, kayo gumagawa lahat. May andun may-ari. Siya nangangasiwa doon. Ilang oras po gawin lahat? Eh, pagka marami, maghapon, pagka... Nauubos lahat yan, te. Magkano po dito? Puto? 3 pong puto. Mukhang ano, tulog tayo mamaya pagdating doon ha. Puro kanin. Tsaka isa pong puto, ay 2 puto na rin. Daming order. Nay, ano pangalan nitong tindahan? Dalawang puto. Helen's Kalamayan. Helen's Kalamayan. Live na kayo na eh. Mukhang in-interview lang ako. Hindi, ano Hindi, order yan, ako. para makita ng mga ano. Magka-camping kasi kami dyan sa May Falls. Vlog kayo. Langsung yata po. Kasi ko yan. Makalimit sa bed. Ayan na, dito na nagsimulang magkaroon ng paakyat na kalsada. Dahan-dahan lang pero mafe-feel mo na hindi siya talaga patag. Ito na, tinutumbok na namin yung area ng falls. Paano ko nalaman dahil ano, dinidiretso na namin yung bundok. Nagiging ahon na yung kalsada. Kala ko, niloloko mo lang kami. Kaya pala sabi mo, dalhin ko yung ano, wag ako magpipiksi. Pero pagkatapos namin pumasok dito sa area na to, nagbago agad yung vibe ng lugar. Ayan na, nagbago na yung mood ng lugar. Puro puno na. At may mga old houses oh. Kaya pala kami pinapabili ni Lawrence ng mga kakanin. Kasi matindi ahon. Puto lang yung pangkonsuelo. Malamig na rin yung hangin dito. Fresh kong fresh ko. Perfect para sa pawis. Yan o. Parang inihipan. Dami kasing puno eh. Maligod pa. Layo ba? Layo pala nung pinupuntahan namin. Malamang falls eh. Okay, ito si Lawrence, taga Bataan talaga to. Pero kahit naman taga dito ka, hindi naman ibig sabihin nun eh, alam mo lahat ng mga lugar na napupuntahan dito para sa adventure. So, na-curious ako kung paano niya nalaman tong lugar na to. Bata kami. Matagal na pupunta kayo dito. Nanguhuli ng gagamba, ganun. Paano kayo pumupunta dito? Tricycle? Tricycle, minsan nilalakad namin to dati. Layo Wala, alam kinainan natin. Oh. From there, tas to doon. Tas nag-falls naman. Buti pinapayagan kayo ganito kalayo, bata kayo. Ganda lang ganito sa ano eh, Cubao. Sige, break muna. Ha? Ha? Mag-antibiotic. Money. Mga frame na ano, walang nakakalam. Binili ko lang to, binudol lang ako nung nagbento eh.
Binudol ako ni Miko Miranda. So para dito sa mga bago sa channel natin, etong bike ko ay Mani, M-O-N-E. Gawa siya ni Chel Mani, based siya sa US at nagmamanufacture siya ng mga ganyan na bakal na frame. Tapos ayan yung trademark ng bike niya. Walang pintura pero meron siyang nilalagay na parang special coating para hindi kalawangin. At nagiging ganyan yung itsura ng bakal. Tsaka ano rin, pinagyayabang din niya yung mga welds ng color gold na yan. Hindi niya pinapakinis yan. Yan na yung naging parang style niya. So parang punks lang. Tapos itong frame na to, alam ko sila Popsis yung nagparating dito sa Pilipinas. Hindi ko lang alam kung meron pa silang ganyan, pero kung interesado kayo, i-PM nyo sila. Bale, ito yung maikling update ng ruta namin. Paakyat lang kami ng paakyat. Hindi naman siya sobrang tarik, pero matagal lang. Madali lang actually. Basta wag mo pang gigigilan. Tsaka alam mo naman yung dulo nito may pahingahan eh. Kaya hindi ka mapapraning na baka mabong ka, ganyan. Yung dulo nito falls. Ito na mga zur, paubos na ng paubos ang mga bahay at mga tao. Pero parami ng parami ang mga puno't halaman. Ha? Sarado? May aso. Lawrence, dami mong tato. Takot ka sa aso. Diyan. Tapos kinagat tayo no? Sabi nga nila kapag maganda yung vibes mo, mahal ka ng mga hayop. Pogi nung aso eh. Hindi mo siya nakakatakot eh. Ang ganda ng bahay oh. Pagtapos nung dire-diretsong ahon, bibigyan kayo ng one final lusong. Maiksi lang. Pero after naman yan, dire-diretsong ahon na yan hanggang makarating ka dun sa Forking Road papunta ng Falls at ng Camp Marilag. Lapit mo dun sa patag. Ito, yan. Tandaan nyo yung truck na yan ha. Magpapakita ulit yan mamaya. Pero sa very unusual na lugar. Truck pala yun. So, dire-diretsong ahon lang to. Pero patarik ng patarik. Mangat-angat na rin yung mga front wheel namin dahil sa tarik nga nung kalsada. Tapos pag nag-decide kang bumaba, tutulak mo yung bike mo. Napakainit nung time na yan. Mahapdi sa balat. Kaya yan, nagtatahi-tahi na lang ako ng kalsada para lang mas madali. Pahinga muna tayo. Hindi naman dito yung daan eh. Tinignan ko lang kung ano meron. Trail na to eh. Hindi ko alam saan papunta. Pero hindi pala naglolo ko si Lawrence nung sinabi niya na akit talaga kami ng bundok. Ayun oh. Halos makita mo na yung tuktok. Puti nga pala yung damit ko. Tara na. Baka nandyan na pala sila. Ganda ng view. Kita mo yung baba ng Orion ba yan? Limay. Tumigil ka doon sa tindahan? Oo, bumili lang ako Gatorade. Sigurado ka, nilalakad nyo lang to dati? Oo. Tosi! Seryoso men. Kala ko, niloloko mo lang ako na aakyat nung bundok. Totoo nga. Seryoso pala. Ayun yung Mount Samot. Ayun yung may puti na yung may building. Baka dito yung Bataan Killer Loop. Welcome to Tikip Falls, dito sa kanan. Nakaliwa, Camp Marilag. Eto na, nandito na tayo sa Forking Road na kalsada. Pero kakanan muna kami dito papunta sa Tikip Falls. Kasi 2 PM pa raw yung check-in namin dito sa Camp Marilag. Wow! Ganda! Doon daw yung Mount Samat. Hindi lang kita. Tama ba? Baka sa likod nun. Lalaki ka ba? Lalaki at babae pala kayo eh. Gusto mo ng puto. Wala na, binigay ko na sa inyo.
Wala na, uwi mo na yan sa inyo. Tapos nag-transform to sa ano, no? Sa diwata. Ano ang iyong kahilingan? Ayos to ah. Uy, nahulog. Amoy ano, eucalyptus. Grabe, ganyan pala yung puno ng eucalyptus pag naputol. Bango. Yung pinuntahan namin ni Plar, yung mas matarik dito. Masakit na siya sa sapatos pag bumababa ka eh. Tapos yung babagsakan mo, puro lumot na kalsada, parang ganito. Wala ka talagang magagawa. Ahonin natin yun pabalik. Ahonin natin ka. May Tiger Commandong tuta. Oh. Tiger Commando! Tiger Commando! Putang ina mo, kamote! Ayun o, naririnig nyo. Yung parang malakas na tubig. Yun na yung waterfalls. Kaya lang parang nasa baba. Nung bababay namin to. Hindi ahon ulit kami pabalik. Ito na, paliblib na ng paliblib yung mga lugar. Lugar! Ito si Lawrence kanina pa sinasabi na malapit na pero ang daming binababaan. Malamang akyatin namin to pabalik. Danger, unstable cliffs. Dalihan natin. Uy, biglang naging trail. Morning po. Ito na, hindi pa kalsada yung mga dinadaanan namin. Yan si Lawrence. Tiki Falls, 400 meters away. Ayan na, medyo may slight running moment ako niyan kasi magkakahiwalay nga kami. Ako yung nasa gitna, tapos merong nasa harap ko, meron ding nasa likod. Pero magkakalayo yung distansya namin. So lahat ng tao, hindi ko nakikita kung nasa na sila. Naisip ko na naman na baka ako lang mag-isa yung nagpunta dito kasi nabuang na ako. Sino kayang dumadayo dito, no? Walang sasakyan. Yung mga nakikita naming mga naka-tricycle, parang mga nagtatrabaho. Kami nakabike. Yung dumadayo dito. Tapos dito sa may trail area, naging mas matarik at mas mabato yung kalsada. Parang wala na talagang sasakyan na dumadaan dito. Hello? Lawrence, ba't ganito? Tulak plus bato. Perfect recipe for PDEA. Uy oh. Ano to? Cotton. Okay lang ba yung ginawa ko? Or bawal yun sa kalikasan? Yung mga halaman na nakikita ko dito, medyo nostalgic. Sila yung mga halaman na nakikita ko nung wala pang masyadong nagtatayo ng bahay dun sa subdivision na tinitiran namin. Nung puro talahib pa, maririnig mo pa yung mga ibon. Tapos nagliliparan pa yung mga tipaklong. Ngayon wala nang mga ganun eh. Concrete jungle na. Tsaka nagmamahala na yung mga lote kasi nabili na lahat. Pero ito yung mga halaman na tinutukoy ko, yung mga makahiya. Tapos itong pink na flower na to na parang, ano yun, nag-e-evolve ba siya sa ganito, yung kulay puti. Tsaka yung mga talahib na yan, nakakasugat yan eh. Saan sila? Tara na nga. Never say goodbye. Never say goodbye. Kahit yung gobyerno, ayaw na kalsadahan to eh, no? Tsaka convinced din ako na walang sasakyang dumadaan dito kasi super putik na dahil sa ulan. Tapos yan, yung mga bato na yan, madulas yan. Pero naalala nyo yung truck kanina. Ito. Oh, ayan na show. Umakyat to dito? Paano na inakyat yun? Yung doon. Kasabay natin to kanina eh. Ito. Yung packet tayo doon sa may tindahan. Weh? Oo. Ng solar, naglalagay sa ng solar. Ah. Hindi ko naniniwalang nakakyat to doon sa may batuhan na area. Yan, tignan nyo yung bigat niyan. Laki nung dala niyang crane eh. Paano nakasampayan doon sa matarik na bato-bato? Ay, pwede po dumaan saglit. Ano po? Para sa lahat yan. Thank you, Tay. Ay. Salamat.
Vlogger po to, sikat. Alam naman nila no, na dito. Saan tayo tatambay? Uy, hindi na pala kayo. Nakita naman nila no, dito. Alam nila. May aso dun oh. Ayun oh. Kita mo? Ba't ka nandito? Wala, ba't ano to? Naiwan sila dito. Mawawa naman tong mga to. Wala namang pagkain dito eh. Ano to? Iniwan na lang dito. Tayo na to. Para may energy ka. Buti hindi madulas no? Ano ay? Ano ay bumaba? Wala pala akong tsinelas. Hindi ko matanggal yung sapatos ko. At dyan muna natin pansamantalang tatapusin itong video na to. Uy, ano ba yan? Ingay ni Ampon ah. So medyo mahaba na kasi yung video kaya hahati na lang natin sa dalawang parts. So yung mga nangyari pa niyan ay itong mismong actual na pag-swimming namin sa Tikip Falls. Tapos yung pag-camping namin, o hindi nga siya camping eh, parang glamping. Glamping namin dito sa Camp Marilag at ano yung view na makikita nyo dun at kung saan siya banda dito sa Limay. Tapos pag uwi naplatan pa ako ng gulong, akalain nyo yun, pinatubeless ko na't lahat-lahat. Maganda na yung gulong ko, sponsored by Paderbad, pero mukhang may sapi talaga yung bike ko kaya hindi natin may iwasan yan. At nagpa-bike wash kami sa isang car wash na establishment. Merong kaibigan si Lawrence dito sa may Limay na may car wash shop, yun ba yung tawag doon. Tapos bago umuwi, kumain kami dito sa Lingling Hidden Garden Restaurant dito sa may Bayan ng Pilar. Tapos finally nagkape pa sila dito sa may Balanga. At yun, kung interesado kayo, nood ulit kayo sa mga susunod kong upload. Pero kung hindi pa kayo naka-follow, naka-subscribe, gawin nyo na ngayon para dumami pa tayo lalo at para magkaroon ako ng budget mag-hire ng editor. Dahil as of now, ako lang yung gumagawa ng ingay ng aso. Kasi as of now, ako lang yung gumagawa ng mga edit na to at very time consuming yung pag-i-edit kung di nyo lang alam. So ang goal ko sana is makapagliwaliw lang tayo all the way. Tapos papasa lang natin yung files natin sa editor at siya na bahala mag-edit ng mga content natin. Kaya ayan na, mag-i-edit na naman ako. Walang tigil talaga, dire-diretso lang. Diba?